Isang maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ika-10 araw ng Hunyo, taong 2020. Ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, na nagbibigay pugay. Ngayon pong, kahapon, hindi ngayon. Kahapon ay sangayon po sa ating Secretary ng Department of Tourism na si Bernadette Romulo Puyat, sinelebrate ang paghilang sa Palawan bilang best island in the world. Hindi lang sa Philippines, sa buong mundo, pinakamagandang lugar. At sangayon po kay Secretary Puyat, pangatlong beses na natin nakuha itong designation na ito. Ang Boracay din, sabi niya, may dito na number 14 sa World Best Island List at panglima sa buong Asia. Yung pong Forbes magazine, nirangguhan ng Pilipinas among the 7 countries, 7 bansa, na meron daw tayong potensyal na maging major tourist destination sa post-COVID world. Ito ngang Conde Nast Traveler nung isang buwan, hinirang din ang Hidden Beach natin sa El Nido, Palawan, bilang isa sa 30 magagandang beaches in the world. O hindi po ba magandang balita yon? Ay katunayan talaga namang, ewan ko sa inyo. Pero ako nakarating na sa Palawan, nakarating na po ako doon sa mga lugar na talagang breathtaking ang sight. In fact, nung una akong pumunta rin doon sa Palawan, sabi ko, malayong maganda ito sa mga napunta natin sa ibang parte ng mundo. Kaya dapat talaga i-develop natin yung ating mga tourist spots. Meanwhile, sangayon naman po sa isang report na natanggap natin, dyan po sa international airport natin ngayon ay meron ng one-stop shop. Dyan po sa Terminal 1 at Terminal 2 ng ating airport. And sa ngayon, 70,000 na ng OFWs ang napaglingkuran nito. Yung 61,000 plus ay OFWs. Yung 9,000 plus naman, mga turista at hindi OFWs. Tinutulungan po nitong one-stop shop, yung pong pag-process ng mga dumarating dyan sa airport mula sa pag-test. Meron nung swab test doon. And then, ika-quarantine kayo sa mga government-accredited quarantine facilities. Yun naman mga iba, they can choose their hotels kung anong gusto nilang hotel na puntahan. At kung yung hotel ay willing tumanggap ng mga galing sa abroad. Kasi meron din namang ibang ayaw. Samantala, ito pong ating Secretary Carlos Dominguez ng Department of Finance ay nagbigay ng pahayag. Hindi ho daw tayo patumpik-tumpik sa ating programa upang maibalik tayo sa dati nating malusog na ekonomiya. Habang totoo na meron tayong mga problema, sino bang walang problema sa buong daigdig dahil dito sa coronavirus. Pero ang ating pong ekonomiya, ang ating kalakalakan ay malakas upang ma-neutralize natin itong naging problema sa ating ekonomiya. Sa ngayon po kay Secretary Dominguez, maliban pa sa mga infrastructure program, pagpapatuloy po natin yung ating mga
tax reform program. Meron po tayong mga nakabinbin sa Kongreso, yung pong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Acts Bill. Meron din tayong proposed valuation reforms sa ating real estate system. Pagpapatuloy po natin, sangayon kay Secretary Dominguez, ang ating pagkikipag-ugnayan sa ating mga legislador. Kaugnay din dito sa second package ng Bayanihan 2 Stimulus Program. Meanwhile, ito pong ating NEDA Chief, Secretary Mark Chua, ay nagbigay din ng pahayag na yung mga datang natatanggap niya, mukhang sa bahagi ng kalakalan at sa production, nagkakaroon na ng mga improvements. At nakikita raw po niya ang isang significant part ng economy natin na nagmumungkahi o nagpapakita na nagsisimula na tayong makarecover. At yung pong Build program natin ay isa sa mga key elements o isa sa mga susi ng ating recovery na lilikanan dyan. Siyempre, pag meron tayo mga infrastructure program, ay kailangan mo ng workers, hundreds of workers. At yan ang lilikanan ng trabaho. At ito po ang binigyan ng prioridad ng ating pamalaan. At sa ngayon naman po sa Bureau of Customs, nasurpass na yung collection last month by 4.4%, which equivalent roughly to 42 billion pesos. Sapagkat po yung June, ang nakuha lang natin 40 bilyones. So, nagdagdag. And this is another sign that there is a rising economic activity. Now, pagdating naman po sa nabanggit natin ng mga Build program, sa ngayon po kay Secretary Mark Villar, yung pong mga construction ng mga projects, lahat yun ay on schedule. Sapagkat ito pong Build program natin, ito yung pinagpatuloy din natin under enhanced community quarantine nung mag-execute tayo. At sabi ni Secretary Villar, more than double than any other administration. Wala raw administrasyon na makaka-reach ng ating ginagawang build. Sapagkat sabi niya, we have delivered and we have 2 years pa. And marami pa tayong magagawa. Kung matatandaan nyo, nung isang araw, sinabi natin yung mga projects na tapos na, on the way to completion, yung iba naman na simulan na at matatapos sa panahon. Meron po nag-comment sa atin. Tatandaan nyo yung anibersaryo ng 4 years ni Presidente. Hindi po ba, I think for 40 minutes, binabasa natin at tinatalakay natin yung mga achievements ni Presidente. Napagod nga tayo doon tayo nagkaroon ng trangkaso. Napagod, sumakit ang ulo natin. Alam niyo yung comment ng mga natanggap natin. Sabi niya, alam mo, yung sinabi mong mga accomplishments ni Presidente ay para palang SONA. State of the Nation na yung report. Sabi ko, kulang pa nga yun Kung hindi sumakit ang ulo natin, dinagdagan pa natin Anyway, yung sangayon po kay Secretary Villar, meron po tayong ginagawang Luzon Spine Expressway. Ito po ay 900, can you imagine, 905 kilometers, almost 1,000 kilometers road network na i-reduce natin o papaiksihin natin ang travel time. Saan? Dito between Ilocos and Bicol from 20 hours to 9 hours na lamang. Okay, kasi pagpunta ka lang sa Ilocos, talaga ubod ng tagal. Punta ka rin ng Bicol, ubod din ng tagal. Kaya sabi po ni Secretary Villar, yung BBB or Build program will play a central role, especially in this COVID era.
in jump-starting the economy again. Ito magsisimula ng paglukso, pagtalon ng ating ekonomiya uli. Siyempre, kaya na sinabi natin kanina, may multiplier effect. Marami kang infrastructure projects, which means marami kang workers. Ang ibig sabihin, pag marami kang workers, o di maraming may trabaho. Yun ang ibig sabihin nun. Meanwhile, sabi po ni Secretary Villar, ang pamahalaan ay nakapagtayo na ng 137,000 classrooms. At tayo po ay nakapag-construct na ng 23,000 kilometers of road. Kumuha na rin tayo ng mga flood mitigation structures sa bilang ng 8,941. And pagdating naman po sa tulay, abay, ubo din ang dami. 4,900 kilometro ng mga bridges. Now, puntahan naman natin itong walang katapusan na paksain sa Anti-Terror Act. Nabasa na ninyo siguro sa pahayagan o nabalitaan nyo na marami ang nagsampa ng mga petisyon sa Korte Suprema. At yun naman ang sinabi natin noon. Kung sa tingin ninyo ang petisyon o rather ang batas ay lumalabag sa saligang batas, o di pumunta kayo sa Korte Suprema. At kung hindi tayo nagkakamali, 5 na ang naghangin ng petisyon sa Korte Suprema upang pawalang bisa ideklarang labag sa saligang batas ang ATA o Anti-Terrorism Act. Yung pang-5 ay inihain, hindi tayo, nagtataka na tayo bakit, ano kayang problema nitong mamang abogadong to, si Philip Jurado. Ang tatay niyo si Philip Jurado. Ito po yung dating Government Corporate Council. I'm not certain now whether he was fired or he resigned. Ba't palagay ko parang nagka-problema itong si Philip Jurado. Hindi ko nga nakilala kasi akala ko Beatles, yung haba ng buhok. Nung ini-interview siya. Anyway, challenge niya po yung sections 4 and 29 ng 11479 o yung ATA, Anti-Terrorism Act. Unang-una doon daw po sa definition ng terorismo at yung pag-aresto ng mga pinaghihinalaan ng walang warrant at yung kanilang mahabang detention. Ang sabi po nitong abogadong to, paano ba ito naging Government Corporate Council? Kung hindi ito nagbabasa ng matino sa batas. This definition laid down by Congress is definitely vague and ambiguous, which could lead to several abuses and misinterpretation. Palagay ko ikaw lang nagmi-misinterpret, Mr. Jurado. Sabi niya, mere intent to kill or intent to cause bodily harm could not, as it should not be, tantamount to an act of terrorism. Bakit? Nasaan ba yung batas na sinasabing yun lang intent to terrorize? Isang krimen. Tingnan natin yung sinasabi mong vague. Ano ka ba? Inilatag na nga doon, paulit-ulit na nga ating sinasabi, na yung definition ng terrorism ay nilagay doon lahat ng acts, lahat ng pwedeng gawin para maging terorismo. Kung baga, in-enumerate. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, kailangan, hindi lang yun. Pag ginawa mo yun, kailangan merong prueba na ang iyong intensyon o layunin ay upang lumika ka ng takot sa taong bayan, i-intimidate mo yung gobyerno. Nakalagay doon. Very clear. In other words, kaya na sinabi na natin, pag inilagay ng batas kung ano yung mga akto, inilista ron
At wala doon, wag mo nang isama. Pinagpipilitan kasi ng mga ito na dapat daw yung advocacy, dissent, demonstration, isinasama nila doon. Expressly nga, tinanggal yun eh. At kahit na nga hindi sinabi yun, hindi rin po pwede. Gaya nga sinasabi natin, di ba, merong Latin principle. Tingnan natin kung maalala pa natin. Expressio unius est, expressio ulterius. Ibig sabihin, what the law includes, it excludes. Hindi kasi sinama eh. Kasi pag sinama mo yun, nilalabag mo na yung prinsipyo yun. Klarong-klaro nga eh. It defined terrorism, at ito pong definition nila, ay batay doon sa mga akto ng terorismo na ginawa sa iba't ibang bansa. Kinulate nila yon para sigurado wala ka ng duda na ito nga ay terorismo. Anong sabi niya pa? Sabi niya, ito daw mga, una-una sinasabi niya, warrantless arrest. Matigas talaga ang ulo nitong si, paanong first name nito? Philip. Philip. Makinig ka, Philip, ha? Alam mo, paulit-ulit na natin sila. Yung Section 29 does not refer to the authority of the Anti-Terrorism Council to issue authorization for the law enforcement agent to effect arrest. Hindi yon yung 29 section na yun, Section 29. Hindi yun nagbibigay ng kapangyarihan sa ATC o Council. In fact, yung Section 29, ang pinag-uusapan doon kung gaano katagal mo pwedeng i-detain o i-detain yung suspected terrorist. Yung pong Section 29, makinig ka, Mr. Orlando, ang assumption doon na aresto mo na. Hindi aarestuin. Ang palagi kasing pinagbabatayan nyo, pareho rin ni Justice Tony Carpio at ng mga iba pa. Yung phrase na previously authorized in writing, yun po ay tumutuko yun doon sa authorization in writing na kailangan mong kunin sa council para ka pumunta sa Court of Appeals at humingi ka ng permiso na pwede mo nang tuntunin, i-surveillance, i-record, makinig ka sa mga usapan nila, picturean mo, lahat na po pwede mong gawin upang makakalap ka ng ebidensya. Yun po yun. Ang tinutukoy nun, Section 16 and 17. Hindi po yung pinag-uusapan yung Section 29. Kasi pag meron ka na pong authorization, edi, siya, magagawa mo na yung pagmamanman mo. Makakalap ka na ngayon ng mga ebidensya. Magkakaroon ka ngayon ng personal knowledge ng probable cause na may ginagawang krimen ito o may gagawing krimen. And under Rule 113 of the Rules of Court, Section 5, pwede ka nang mag-aresto. Yun po yun. Yung pinag-uusapan sa Section 29, yung ginawa na ng law enforcement agent under Section 16 and 17. Pag natanggap na nila yung authorization, na-aresto na nila. Yun ang pinag-uusapan sa Section 29. Sana naman maliwanag na. Ulit-ulit na tayo. Anyway, isa pa. Ano pa yung kina-complain nito? Section yung period of detention. Bakit naman daw pinahaba? Hindi raw pwedeng amyendahan. Bakit naman hindi? Mukhang absent ka nung dinidiscuss yung amendment ng mga batas. Lahat ng batas pwedeng amyendahan. Yung nakalagay sa Revised Penal Code na hanggang 3 araw lang, na ginawa ngayon na
14 days, may extension ng 10 days. Depende. Yun pupunta ka pa sa Court of Appeals nun para sigurado. Yun po ay pwedeng amyendahan. Hindi totoo yung sinasabi na sa likang batas 3 days lang ang pwedeng detention. O tama ka doon kung yun din ang sinabi ko doon po sa isang justice na kaibigan natin. Tama ka doon kung suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus. Kasi kung suspendido ang habeas corpus privilege, hindi ka na makapunta sa korte para questionin mo yung detention kung ikaw ay suspect na arrested. Wala naman eh. So madali sabi, pwede, moreover, paulit-ulit na natin sa sinasabi, sa dami ng safeguards, in addition pa sa ordinaryong kahit na wala yung safeguards na yun, you can immediately question your arrest, punta ka sa Korte Suprema, file ka ng petition for a writ of habeas corpus upang direktahan yung mga nag-aresto sa iyo, dalhin mo sa amin yan dito, ipaliwanag mo kung ano ang batayang legal mo, kung bakit mo yan ay inaresto. At kung ayaw mo naman ng petition for a writ of habeas corpus, merong petition for a writ of amparo. Ano ba yung amparo? Halos ganun din yun. Kasi kung merong nagtatangka sa yung saktan ka o sinaktan ka, ari-arian mo, may nag-aambang distraction sa yung buhay, takbo ka kagad sa Korte Suprema. Humingi ka ng amparo para pigilan kung sino man ang gustong manakit sa iyo. O arestuin ka para saktan ka. Yun. Or, gaya na sinabi natin, you can always file a petition for bail. Because the jurisprudence tells us na kahit na wala pang demanda sa iyo, file ka na kagad. Pwede yan. Kaya mali. Mali ka, Mr. Horado, sa iyong petisyon. Ano pa? Nirereklamo naman niya yung Kongreso. The lower chamber passed the bill on second reading on June. Walang third reading daw. May third reading June 3. Kasi daw, ito'y lumabag sa Section 26, Paragraph 2, Article 6 of the Constitution, which requires printed copies of the bill to be distributed to members 3 days before its passage. Ito namang si Horado. Ikaw naman parang hindi ka abogado. Hindi ba, pag certified urgent, maraming nawawala dun sa requirements. Certified agent nga eh. Certified urgent rather. Unang-una, ba't ba sinertify urgent yan? 3 taon na kasi nakabinbin yan. Pangalawa, gaya na sinabi natin sa inyo, yung terorismo, hindi namimili ng panahon yan, ng oras. Lalong-lalo na sa panahon na tayo'y hindi handa. Kagaya ngayon, meron tayong pandemic. Ang ating atensyon nakafocus sa pagtugon sa mga hamon na nagpinanganak nitong sakit na ito. Tinutugunan natin yan. Dahil ang laki ng problema natin. Bagsak ang ekonomiya natin. Tapos nakabanta pa ang kamatayan sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ang problema pa natin, yung mga kababayan nating na magugutom, yung mga walang trabaho, tapos yung nagkakasakit, baka hindi natin kayang ma-absorb ng ating health system. Marami tayo. Pero itong mga terorista, inaabangan. When we are unprepared, that is the time they will launch their attack. They lurk in the dark. Kumbaga, they lie in wait for the prey, mga targets nila. Kaya naging urgent yun. Di ba, Mr. Horado, di ka ba nakikinig dun o nagbabasa ng dyaryo? Sabi ng United Nations, naku, itong pandemic na ito magbibigay ng opportunity sa mga terorista. Itong hinahanap nila. Kaya nanawagan ng United Nations, kailangan maging handa tayo. Iyan ang kasagutan doon sa mga nirereklamo mo, Mr. Horado. Now, meron naman pong isang petisyon.
ito naman, ang nag-file naman ito, si Christian Munsod, na asawa ni Manang Winnie Munsod. Yung paborito nating topic dito pag gumagawa ng mga artikulo sa kanyang kolong. Lagi na lang sinasabing mali ang ginawa ni Presidente, mali ang ginawa ng gobyerno. Hindi pa ito nakapuri, except for one. Papuri na nayamot pa si Presidente. Anyway, ito si Christian Munsod, dati itong framer ng 1986 Constitutional Commission. Tandaan nyo, yung Constitutional Commission ng 1986, ito yung nilikha ni Presidente Cory. Hindi ito Constitutional Convention na pinili ng taong bayan kung sino. Basta sinaksak na lang ni Presidente Cory yung kanyang yung kanyang mga supporters. Gumawa sila ng 86 Constitution. And kasama po doon, yung ating kumare, Felicitas Aquino, si Feli. Ninang ito ng doktor kong anak. At kaibigan natin. Pero ang problema lang dito sa dalawang ito, masyadong na-identify kay Cory, naging malapit kay Cory, naging bahagi ng administrasyon ni Cory, galit kay Marcos, ngayon kasama na, galit din kila na Presidente Duterte. Iba ang tingin nila. Kahit na alam nilang tama, mali. Ayan, so kasama ng mga iba pang mga profesor, di umano, sa Ateneo, sa Xavier, sila'y naghain ng demanda. Ano naman ang nirereklamo nila? Aba, yun daw po section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parang nagbibilang sa grade school. 25 and 29. Ayun daw ay labag sa saligang batas. Pareho rin ni Mr. Horado, nirereklamo nila yung masyado daw broad, malawak ang definition ng terrorism. Ba't naman hindi lalawak? Malawak ng dati ang ginagawa ng mga terorista nga. Kaya nga inisa-isa natin yung mga ginagawa nila sa ibang bansa at nilagay natin sa batas para gotcha, huli kayo. Ano pa? Sabi ng mga petitioners, yun daw pong anti-terrorism bill. Ito ay bantas sa freedom of the press, of the speech, pati na yung peaceable assembly. Bakit naman? Klarong-klaro na nga, Mr. Christian at Kumaring Feli, ano ka ba? Ano ba kayo? Klaro na nga doon na hindi kasama doon sa enumeration yung advocacy, yung dissent, yung demonstrasyon mo, anumang mga gathering mo na ipinapahayag mo lang, ang anumang reklamo mo sa gobyerno, hindi kasama yun eh. Pero meron silang binigay example eh. Paano kung may mag-rally? Ang ayaw nila, protesta lang naman. Tapos nagkaroon ng violence doon. O di gagawin nila. Kaya terorista yan. Kasi karoon ng... Kayo naman, masyado kayong overstretch. Unang-una, kahit walang anti-terrorism bill, talagang madidimanda ka. Pag nagkaroon yung demonstrasyon mo ng violence, nagkaroon kayo ng paglika ng mga karahasan doon, kahit walang anti-terrorism bill, talagang pasok ka. Excuse me, under the revised penal code. Paano nyo papasok yung anti-terrorism bill? Yan ang example nila. Doon sa kanilang petition, if there happens to be violence during the dispersal because of the heavy-handed manner by which law enforcers have treated the product, would this qualify as terrorism? No! It will not be. It cannot be. It should not be. And it will never be. Yun ang sagot ko doon. Ang problema kasi sa inyo, pinipilit nyo eh. Masyadong pilit. Alam nyo yung prutas. Pag pinilit yung mahinog nang hindi sa oras, mapakla, hindi matamis.
O, isa pa. Ano pa nirereklamo nitong mga, excuse me, framers of the Constitution ng 1986? Lumikha daw tayo ng super body, yung Anti-Terrorism Council, with vast powers. Malawak daw na kapangyarihan to designate ex parte a person as a terrorist, creating a presumption of guilt. Wrong. Mali na naman kayo doon. Saan naman yung napulot yun? Yun nga, pinaliwanag na natin kanina, hindi, yung Section 29 hindi nagbibigay ng kapangyarihan. Tinutukoy nun yung arestado na inaresto under the rules of court ng warrantless arrest. Tapos sinasabi pa nila, yung designation of terrorist on the basis of ATC's own determination of probable cause. Is this pose a risk of immediate arrest, detention, and even freezing of assets without a court order? Mali na naman kayo doon. Unang-una, di ba klarong-klaro nga doon? Yung designation is subject to proscription process. Ano ba yung proscription? Kailangan, punta ka sa Court of Appeals. I-classify mo yung gusto mong i-classify na terorista. At didinggin, magbibista ron, papakinggan din yung panig nung gusto mong i-classify na terorista. Pangalawa, meron dong portion ng batas na sinasabing pwedeng i-designate ng ATC yung mga designated na terrorist organization na ng United Nations. Kailangan, bago mo man naman maklasify yun, kailangan may criteria din. Kailangan parehong makapasa. Unang-una, bakit naman porket inano ng UN, kaklasify na natin. Kasi po, tayo ay miyembro ng United Nations at meron tayong trato o treaty na pinasok, pumirma tayo, and we're obliged by it. Because the treaty has the force and effect of law, ex proprio vigore, with full force and effect na tinatawag. And we're bound by it. Kaya kailangan sundin. Kaya nga, hindi po ba, sinabi natin sa inyo, merong mga resolution ng United Nations on Human Rights doon na kinakailangan yung mga bansang miyembro dito, kayo ay mag-legislate ng mga anti-terrorism bill. Kailangan i-neutralize nyo, pigilin nyo ang terorismo. Nga ang ginawa natin. Another thing, even assuming na tama yung argumento mo na ATC magde-designate, bakit? Kadali mo namang pumunta sa korte, hindi pumunta ka sa Korte Suprema, tigilan mo agad. Ang dami remedyo eh. Now, meron namang yung headline ngayon, nabasa natin kanina, sabi ni Senador Lacson, ay hindi raw maaaring si Presidente magtag ng CPP-NPA bilang terorista. Kasi noong isang gabi, meron po siyang binanggit. Basahin nga natin. Nakalagay ba dyan? Meron siyang binanggit sinasabi niya during his address. Sabi niya, ito kasing mga left, page 11, they think that we're always thinking of them, to mga komunista. Yun nga ang problema diyan sabi niya. Hindi nila alam. They think they're of a different breed. Akala nila ibang grupo sila na iba ang trato sa kanila. They would like to be treated with another set of law. Ayaw nila ng anti-terrorism law. Gusto nila yung ordinaryong rebellion. Ngayon, sabi ni Presidente, yun nga ang problema dyan Ang gusto nila, ibang trato nila, but, ito yung nirereklamo ni Senator Lacson, yung principal author ng anti-terrorist bill.
They are terrorists. Mga terrorista yung mga yan. Because, hindi natin makita. I finally declared them to be one. Dinideklara ko na silang mga terrorista. Bakit? Sabi niya, why? Because I spent most of my days as a president trying to figure out and connect with them on how we can arrive at a peaceful solution. Kasi, alam nyo, ako'y mayor pa, pati presidente na, talagang binigyan ko ng panahon upang magkaroon sana ng kapayapaan. Ito niya naman, nag-appoint pa siya ng 4 na miyembro ng kabinete na identified sa kaliwa. Pero, wala naman nangyari. Pero ang tanong, pwede ba mag-designate si presidente? Bakit naman hindi? Unang-una, meron na executive order dati yan eh. Kung matatandaan niyo po, noong December 2017, Proclamation number 374, series of 2017, prinoklama niya na terorista itong mga NPA, CPP. Kaya nga, katunayan, may nakabinbin na nga tayo dyan sa hukuman to declare them officially. Pero, madalit sabi, mayroong basihan si Presidente na i-declare sila. Kasi kung titingnan mo nga naman yung pinagagagawa nila, talagang bigla na lang silang lulusog, sisirain nila. Alam niyo, meron akong kaibigan. Negosyante. Minor. Nagbibigay siya ng 1% ng gross. Can you imagine? Mining po ito 1% ng gross sa NPA. Sabi ko, bakit? Bakit naman hindi? Sisirain nila lahat ng aking mga ari-arian dun sa Minangan. Kung baga, gigibay nila ang negosyo ko. Sabi ko, ba't di ka nila magtayo ng sarili mo mga security? Naku, wala. Hindi kaya. O kaya, anong ginagawa niyo pag hindi kayo nabibigyan? Di ba? Sinasalakay niyo, sinisira niyo yung mga kanilang mga sangkapan doon. Binobomba niyo mga telecommunications. Pinapatay niyo mga tao. Meron nga ako nabasa Sabi raw yun daw mga pinatay ng CPP, NPA. Malayo namang ubod ng dami kaysa yung mga namatay sa COVID. Biro niya yun. Madalit sabi. Pag si Presidente nagsabi, unang-una, meron na siyang proclamation. Siya mismo nagsabi. Number 2, even assuming na wala, Presidente siya, yun ang kanyang personal na pananaw doon. Now, since meron naman nakabinbin na doon, petisyon. Titingnan natin. But as President, I think he has all the right. Kasi, siyang naroon, siya ang ipagdil dito mulat sabol. Naku kilalang-kilala niya itong mga ito. At alam niya kung anong mga pinagagawa. Ano pa? Ano pa ba mga nirereklamo nitong mga framers of the Constitution? Tingnan nga. Sino pa bang mga petitioner? Section 25 is unconstitutional. Ito, Section 29 daw. Kasama daw doon yung prohibiting expressing the thoughts, concerns, and beliefs as a mere suspicion. Saan nyo naman pinagkukuha yun? Kayo naman, mga framers of the Constitution of 1987. Wala naman yun sa Section 29 Sabi nila, the anti-terrorism bill
is lure to abuse. Aabusuhin daw. Alam niyo po, unang-unang sinabi ko yun sa programa, I think hindi. When I was interviewed by Christian Esguerra sa Matters of Fact, I think 2 months ago, kasi sinabi niya rin yan yung abuso. Sabi ko, bakit? Ano bang batas na hindi na abuso? Lahat ng batas is subject to abuse ng mga nag-i-implement. That is precisely why meron tayong penalty sa mga transgressor, sa mga lumabag sa batas. Okay, kaya ito niya si Lucy, nung in-interview siya, 2 months after, yun din na sinasabi niya, ano bang batas na hindi malabag? Pero hindi yan excuse para pawalang bisa natin. Ito po ang kailangan natin. This is timely. Talagang nasa panahon. Maniwala kayo. Kailangan na kailangan po natin. But I think we should have a quick break. Yung ano muna, yung aking article. Okay, we're back. Now, ulitin natin yung ating sinabi kung ano ang kahalagahan nitong pagpirma ni Presidente Duterte ng Anti-Terrorism Act. The signing heralds a new dawn. Ito'y sinyal na may bagong umaga sa ating bansa laban sa digmaang diniklara natin sa pinaka-ruthless na yatang krimen sa buong mundo, ang terorismo. Ito pong batas na ito provides the state with the arsenal to effectively confront the challenges spawned by terrorism. Ito pong nagbibigay ng tamang armas upang tugunan natin ang terorismo sapagkat lahat ng mga dating terroristic acts nangyari simply because we could not stop them. We could not stop them simply because we didn't know them. Hindi natin alam yung kanilang mga galaw. Ngayon, mahihirapan na po sila sapagkat pag nakakuha ka ng permission sa Court of Appeals, pwede mo na silang manmanan. Mga pinaghihinalaan mo. Bago pa sila makapaputok ng bomba, huli na sila. Pwede mo na silang ikulong. Yung dating security law natin, walang ngipin yun. Ngayon, meron na tayong batas na lumikha ng mga kondisyones na legal upang masawatan natin, maihinto natin yung mga mararahas at mga deadling salakay ng mga terorista. Saan? Aba, ang dami pong sisirain ito. Lahat ng infrastructure natin, pwedeng sirain lang. Mga bridges natin, mga skyways, yung mga military installations natin, yung mga telecommunication, mga transportation installation, mga hotel, mga sinihan, hospital, supermarket, mall, mga simbahan po natin. Di ba yung simbahan sa Davao at Sampa? Di ba yun ang unang binomba ng mga terorista? O, pati yung mga, halimbawa, nagmamass gathering kayo dyan, may convention kayo dyan, naku, papasabugin nila yun. Lahat ng mga ari-ari ng gobyerno, may pribado, may ito'y public,
Talagang yun ang target nila. So, madalit sabi, ito'y will seriously threaten public safety at ito'y magkikreate ng public emergency. Kaya nga precisely, pag ginawa mo yon at mapatunayan yung intention mo ay lumikha ka ng takot sa mga kababayan natin at i-intimidate mo ang gobyerno at sisirain mo ang lahat ng istruktura ng ekonomiya, politika, sosyal, yun, pasok ka na dun sa terorismo. Sasabihin, maraming nagkikriticize. Sa totoo lang, hindi ho marami. Maingay lang. Kaya hindi ba sinabi natin sa mga kaibigan natin senador, masyado naman kayong natakot dito sa mga maingay. Akala nyo, ubod na ng dami. Akala nyo, overwhelming ng Pilipino. Hindi ho totoo yun. Tingnan nyo, basahin nyo yung mga pangalan ng mga involved dyan. Pareho lang yan. Yung mga dati na yan. Yung mga galing sa Dilao, yung mga supporters ng Dilao, they're the same usual suspects. Meron ding mga na tinatawag nating objective, kaya lang sila po yung na-impluensya naman ng maling pagpapaliwanag. Kaya napapaniwala sila. Pero mo sinasabi na ako, martial law na tayo dyan dahil meron. Hindi ko totoo yan. Diyos Maria Josep. Nako, sisira na yung freedom of the press and of speech. O, kita nyo, kahit noon hanggang ngayon, basahin nyo lahat na dyaryo, basahin nyo, makinig kayo sa mga komentarista, sa mga column. Napakalusog ng kritisismo dito sa ating bansa. Walang makakapigil yan. Kahit nga nung martial law, napigilan nyo ba yung mga underground? Hindi mo mapipigilan yan. Basta tandaan nyo, itong terrorism law is directed only against the terrorist. Huwag nyo nang isali yung mga sarili nyo dyan. Kung aktivista ka, kung ikaw ay dissenter, kritiko, ituloy mo. Hindi ka maano. Basta huwag ka lang papasok, ang gagawin mo na taman-tama yung ginagawa mo sa definition ng terrorismo. At ano sabi ni Lacson? Hindi ko ma-imagine na magkakaroon ng ganitong batas na pipirmahan maliban sa dito sa presidente ito. Dahil kung yung mga nakarang presidente mawalang galang na sa kanila, siguro, sabi ni Ping Lacson, hindi kayo pipirma ng ganito. Takot nyo lang pag may narinig kayo nag-o-oppose. Pero si presidente, with his political will, at sapagkat nakikita niya naman kasi, mayor pa nga yan, alam niya na ang problema ng terorismo. Kaya talagang pinirmahan niya, pinag-aralan niya, at pinirmahan niya. You know, anong naging armas lang ni Presidente? This President armed himself with his adept grasp of the Constitution, honed by his long years of practice as a public prosecutor, as well as a lecturer in criminal law. Alam niyo ba, tagal ito naging prosecutor, piskal dyan sa Davao. At nagde-lecture to ng criminal law. Kaya nung binasa niya, pinag-aralan niya, tinignan niya yung mga nakaraan, kasaysayan ng terorismo, he was convinced beyond cavil. Anong beyond cavil? Walang kaduda-duda na talagang itong terorismo ay nagbibigay ng continuing grave threats, tuloy-tuloy na banta sa ating seguridad na kinakailangan masecure ni Presidente ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Habang, tiningnan niya naman ang daming safeguards. Di ba? Kinento na natin sa inyo. Yun lang, pag naaresto ka kailangan ipaalam mo pa. Pag inaresto yung isang suspect, paalam mo naman sa hukuman, paalam mo pa sa Commission of Human Rights. Pagkatapos kung ano-ano pang mga ilalagay mo dun sa logbook. Hindi lang yan. Pag nilabag mo po yun, uulitin natin. Pag nilabag nyo yung mga safeguards, kayo mga law enforcement agents, kulong 10 taon. Kaya yung sinasabi nyo,
Ako bagal na bagay. I don't think so. You know why? Because the penalties is so pricey, masyadong mahal para mang-abuso ka pa. Bakit ka magre-risk? Nalabagin mo. Kung makukulong ka naman ng 10 taon, mabubulok ka sa kulungan, o di pamilya mo, nawala na ng sandalan. Kaya malabo yung mga fears and apprehension. Ano pa? Meron din nga palang binabanggit itong si Justice Vicente Mendoza. Pero actually na-explain na po natin kasi sa tingin niya masyado rin daw broad yung definition. Parang isa lang naman ang mga linya nila. Pag sinabi mong broad, malawak, lahat ng galaw mo, pwede. Hindi naman eh. Hindi naman po lahat pwede. Inisa-isa nga eh. Inisa-isa. At may condition pa. Kailangan probahan mo itong intention mo. Kaya hindi po totoo yun. Ano pa? Meron din akong nabasa tungkol naman sa Makati Business Club. Nako. Nagpayag po sila ng statement. At hindi lamang against the anti-terrorism bill. Meron din silang salita kaugnay sa ABS-CBN na paksain. Meron din sila kay Reza. Ano mang sabi ng Makati Business Club tungkol sa terrorism bill? Ang sabi po nila, sumasali raw sila, binibigyan nila ang kanilang tinig, pinakamalakas na oposisyon nila dito sa batas ng laban sa terorismo. Sapagkat, yun naman daw mga banta ng national security ay na-address na ng mga existing laws and policies. Kaya hindi na raw kailangan ng urgent legislation. Masyado raw divisive. Dahil ito raw it poses clear and present danger to human rights enshrined. Ito namang mga... Teka muna. Basahin niyo yung kay Bobby Tiglao. Tama siya. Ano sabi ni Bobby Tiglao? Ha? Mga negosyante, Makati Business Club, saan namang kinuha niyo yung expertise niyo para makialam kayo rito sa paksaing politikal? Kayo'y pang negosyo. Gusto niyong sabihin, sabi ni Bobby Tiglao, mas marunong pa kayo doon sa 22 senador na pinag-aralan ito? Doon sa ilang daang mga miyembro ng kongresista na pinag-aralan at inaprubahan ito? Bakit naman sasabihin niyo yan? Kung baga, wala sa teritoryo, negosyo, tapos pati yung paksayan ng ABS-CBN, sinama niyo pa, pati si Reza, ano bang alam niyo doon? Talaga naman. Pero, di ako nagtataka, alam niyo kung bakit. Tinignan ko yung membership, nandun naman pala yung mga oligarch, mga elitista. Ang chairman doon, kung di tayo nagkakamala ng presidente, ay si Mr. Del Rosario. Nako, miyembro ito ng kabinete dati ni Cory Aquino, Dilaw. Talagang kukontrahin niya si Presidente Duterte. Pero meron tayo isang kaibigan doon, nagulat ako, nakasama rin. Supposed to be, tagahanga ito ni Presidente Duterte, si Doris Ho Magsaysay. Doris, paano ka naman nasama dito? Akala ko ba hangang-hanga ka rito sa Presidente? Kaya wala nakakita ng Presidente may political will at ginagawa ang lahat para sa kabutihan ng bayan. Huwag ka na sumama dyan. Madadamay ka lang dyan sa maling daanan. Ano pa? Meron pang mga Bobit Avila. Ito pala yung nagsabi na mas marami pa raw napatay ang CPP-NPA
kesa sa namatay ng COVID. Let's see. Joint statement of... Ayoko na munang daanan tong si Reza. Paulit-ulit na tayo kay Reza. Ito maganda. Ulitin natin yung sinabi ni Bobby Ticlao. How in the world, makinig kayo, Makati Business Club. How in the world can MBC's 11-man Board of Trustees and its members whose expertise is making money, page 15, presumed to be experts in terrorism, in libel law, and the powers of Congress. I can understand, sabi ni Bobby Ticlao, why red organizations pretend to be experts in all fields, but a business organization. Sinasabi yun ni Bobby Ticlao. Gaya na sinabi natin kanina, paano naman kayo naging eksperto? Hindi naman to tungkol sa pera. Yung mga andyan sa komunistang organisasyon, pwede pa sumama rito sa paksang ito. Pero kayo hindi. Kaya sabi ni Bobby Ticlao, it is so irresponsible. Napaka-irresponsable daw po ng MBC na mag-issue ng statement on burning issues facing the country without studying them. Tama. Huwag kasi kayong pumasok nang hindi nyo pinag-aaralan. Sapagkat magkakaroon tayo talaga ng problema. Oh, by the way, bago tayo magtapos, meron pong nilabas na resolution ang Supreme Court kaugnay sa petition. Natatandaan nyo, ito'y Pacquiao nating na discuss recently kasi may nag-file ng mandamus at gusto nilang makakuha yung state of health ni Presidente. Yun ay dinismiss. Kaya lang nirelease yung desisyon nung actually May 9 pa yung date pero nirelease lang kahapon. Sinasabi ng Korte Suprema doon, hindi na kailangan, unang-una, hindi mo na nga napatunayan na as taxpayer, pwede kang mag-file. Yung abogado na, I forgot his name. Number 2, sabi niya, kitang-kita mo na may ebidensya itong presidente ito. Palagi nagmi-meeting sa kabinete, malakas, at sinasabi niya kung anong sakit niya. O kaya lang, may reklamo naman yung dalawang kumontra. Dahil yung boto po ay 13-13 pabor na i-dismiss, yung dalawan man complaining. Si Justice Caguioa saka si Justice Leonel. Sabi naman, bakit naman minadali ka agad yan? Dapat pinasagot muna natin ang presidente, ang Malacanang. Pero sa totoo lang, hindi ba si presidente? Siya mismo nagsasabi kung anong sakit niya. Hindi niya nga po tinatago. Mga klaseng presidente ito. Lahat sa buhay niya, sinasabi sa ating lahat. He's so transparent. Hindi mo na kailangan mag-petition. Sabi nga ni Presidente, kung may cancer ako, sabihin ko sa inyo, akong gusto ko na nga, barilin nyo na lang ako habang ako'y presidente para bayani pa ako. Naku Anyway, inaabot naman po tayo ng oras. Gaya po ng palagi nating pakiusap, please wear your face mask. And, ano pa? O yung face shield. Kailangan mo sa mata nyo. Plus yung goggles kung meron kayo. And, ayun yung safe distancing. Nagre-react si BP Lenny. Ba't yung sinisisi yung tao? Ba't naman? Ikaw talaga, BP Lenny. Kasi nga, pag hindi tayo nag-observe ng protocols, talagang magkakahawaan tayo, magkakasakit tayo. Kaya nga kinukulit natin kayo. Palagi kayong magugas ng inyong mga kamay. Stay safe. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, hanggang sa muli nating pagkikita sa Lunes mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at nagsasabing tayo pong lahat ay magkaisa at magmahalan tayo. Ito po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod, bayan.